ang topic nga po natin ay maglingkod sa Diyos. So, verse po natin, matatagpuan po natin sa John 12:26. Ang sabi po dyan, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din siya, parangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. So sabi dyan, ang talata, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. So ito po yung salita ng Panginoon sa kanyang mga alagad o sa mga tao na nagnanais na gawin at sundin yung kalooban po ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, pinapagatan po natin yung ating topic na maglingkod sa Diyos. Amen! At yaman po tayo ay naglilingkod sa Diyos, ang sabi dito ng Biblia, tayo po ay sumunod sa Diyos. Tayo po yung sumunod sa Diyos. So sa pagsunod sa Diyos, sabi ko nga ito po ay isang napakalaking biyaya. Kasi ikaw po ay tumanggap ng biyaya na nagagaling po sa Diyos kung ikaw po ay natutong sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoon. Kaya yung maglingkod sa Diyos, ito po ay isang biyaya. Pangalawa, ito po ay isang pagpapala sa buhay po ng isang tao. At pangatlo, ito po ay isang pagkakatiwala sa Kanya ng Diyos. Na siya, na ikaw ay naging lingkod o tagapaglingkod ng ating Panginoon Diyos. At sa buhay po natin, bilang mga tao na naglilingkod sa Diyos, napakaganda na sa buhay po natin, sa ating gagawing paglilingkod, ito po ay mula sa ating mga puso. Mula po sa ating mga puso. Sabi po dyan sa talata na gusto ko pong basahin po sa umaga pong ito, sabi dito sa sinulat ni Apostol Pablo, kung paano tayo dapat maglingkod sa Diyos. Romans 12:11, magpakasipag kayo, huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Ang sabi diyan ay buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Amen! So, ang paglilingkod po kasi sa Panginoon, sabi ko kanina sa inyo, ay isang biyaya, isang pagkapala, at isa po itong pagkakatiwala. At yamang ito po ay ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos, napakahalaga na tayo po ay maglingkod sa Diyos ng buong puso. Kasi ang Diyos, nakatingin po siya sa puso ng isang tao kung paano po siya naglilingkod. Pasilin po natin yung binabanggit po ng talata dito. Sabi niya, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Kasi sa Panginoon po tayo naglilingkod, hindi po sa tao. Kaya dapat, sabi nga, maglingkod po tayo sa Diyos ng buong puso. Sa paglilingkod po kasi may tatlong bahagi po siya. Una, yung salitang napipilitan, dahil kailangan, o talagang buong pusong paglilingkod. At natutuwa at nagagalak yung Diyos sa buhay po natin kung ito po ay ginagawa natin ng buong puso. At hindi lamang po buong puso, yung binabagit po dyan. Kung titignan po natin yung unang talata, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Di ba sabi po dyan, magpakasipag. Hindi lang talaga buong puso kang maglilingkod sa Diyos, kundi ikaw po ay maging masipag. Huwag maging tamad. Sa Bible, may nasulat po sa Bible. Sabi po doon, huwag pakanin ang tamad. Pag sinabing huwag pakanin, walang biyaya na matatanggap yung mga tamad. Di ba? Halimbawa, sa bahay nila, kapag yung anak mo, gumagawa po ng buong puso at masipag. Palagay niyo po ba kayo mga magulang, tuwa-tuwa kayo? Natutuwa po ba yung mga magulang kapag yung mga anak talaga masipag, buong puso, sumusunod, gumagawa? Di ba? Tuwa-tuwa po yung mga magulang. At yung biyaya, talagang napakabilis po niya itong ibigay. Halimbawa naman, kung yung mga anak po ninyo ay tamad, at gumagawa ng napipilitan, palagay nyo kaya matutuwa kayo bilang mga magulang? Palagay nyo, hindi. Pag nakatingin po sa akin yung mga magulang. Siyempre, hindi, di ba? Kasi tamad na yung anak mo, tapos gumagawa pa, napipilitan na. Yung bang bawat madaanan niya, basag. O kaya yung mga gamit na uhulog, tapos nadaanan pa yung pusa.
tinapay pa. Dahil ginagawa niya na labag sa kanyang kalooban. So alam niyo po, kung paano po yung magulang hindi natutuwa, ganun din po yung Diyos sa buhay ng tao. At halimbawa naman sa isang taong namamasukan, namamasukan po kayo. Hindi ba sa isang taong mamamasukan, hindi po lahat ng mga taong namamasukan, nag-a-apply, ay tinatanggap. Di ba? Hindi po lahat. Halimbawa, ang nag-apply ay 100. Ang kailangan lang pala, 10. Ilan po yung hindi natanggap? 19, di ba? At alam niyo po, doon sa 10 na yun na natanggap, sila po ay nakatanggap po ng biyaya. Kasi natanggap po sila eh. Ano pa? Nakatanggap po sila ng pagkapala kasi susweldo po sila. At pangatlo, sila po ay nakatanggap po ng pagkakatiwala. Bakit? Pinagkatiwala silang maging empleyado po ng kumpanya. Kaya napakapalad po ng isang tao na natanggap doon sa kumpanya. Ganun din po sa Diyos. Yamang tayo ay tinanggap ng Panginoon bilang mga kamanggagawa ng Diyos, gawin na po natin yung lahat ng bagay na bukal sa ating mga puso. Amen? At sabi nga, hindi lang po bukal sa puso, kundi maging masipag. Yung masipag, alam niyo po, madami pong biyaya at pagpapala na matatanggap ang isang taong masipag kaysa sa isang tamad. Kaya huwag po tayo maging tamad, hindi tayo maging masipag. Kaya si Apostol Pablo, sinabi niya sa kanyang mga salita, magpakasipag kayo sa gawain sa Panginoon. Yamang inyong nalalaman na lahat ng inyong ginagawa, hindi ito nawawala ng kabuluhan. Lahat. Sabi ko nga sa kumpanya, kapag nakita ka masipag ang boss mo, pagdating na sweldo, may additional blessing. Bakit? Masipag ka eh. Kaya mahalaga, maging masipag po tayo. At nandun po na ginagawa po natin yung lahat ng bagay mula sa ating mga puso. Dahil ang Panginoon mismo ang nag-utos sa aklat po na Matthew 22:37, sabi po niya diyan, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Diyan tayo naglilingkod sa Diyos, ibigin po natin yung Diyos ng buong puso. Kasi ang Diyos lagi po siyang nakatingin sa puso ng isang tao. Kung paano tayo dumadalo sa gawain ng Diyos, kung paano tayo naglilingkod sa Panginoon, kung paano natin ginagawa yung lahat ng bagay sa paglilingkod sa Panginoon. At sa akin din po ng Matthew chapter 6, 24, sabi niya, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So sa ating buhay, paglilingkod sa Diyos, kinakailangan isa lang talaga yung una na dapat po nating paglingkuran. Amen po ba doon? Amen. Hindi pwedeng dalawa yung puso mo. Nandalaman po. Pero sabi niya, yung isa, iibigin mo, yung isa ay kapuputan mo. Di ba? Sabi po diyan, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. So dapat, alam natin kung sino yung dapat na unahin po natin sa ating paglilingkod. Diyos ba o kayamanan? Amen! Lalo na po, pagka ganito mga gawain, sabi ko nga, bilang mga tao, kailangan po natin mabuhay, di ba? Kaya lang, unahin po natin yung nagbibigay ng buhay. Unahin po natin yung nagbibigay ng mga kayamanan. Amen! Kasi ang malungkot sa buhay ng tao, inuuna yung kayamanan, sumusunod na lang yung Diyos. Pagka ganun po yung ating buhay, pananampalataya sa Diyos, lagi po tayong mawawala. Pero kapag inuuna mo yung Diyos na nagbibigay ng kayamanan, lagi po niya isusupply yung lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya napakahalaga na maglingkod po yung tao sa Diyos. Siya po yung una, at pangalawa lamang po yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen! Hindi po yung ipinagkatiwala lamang po, yun po yung unahin natin. Kundi unahin po yung Diyos na nagbibigay ng biyaya at yung biyaya ay patuloy na ipagkakaloob sa iyong buhay. Kaya nasulat po yung Matthew 6,
Matthew 6:33. Sabi niya doon, unahin mo yung Diyos at mabuhay ka ng ayon sa kanyang kalooban at ang lahat ng bagay na kailangan mo ay ibibigay niya sa inyo. So, kasi alam ng Diyos yun eh. Ikaw, ang alam mo lang, eto. Pero yung Diyos, ang alam niya, yung lahat ng pangangailangan mo. Kaya kapag inuna mo yung Diyos at nabuhay ka sa ayon sa kanyang kalooban, lahat ng bagay kaya niyang ipagkaloob sa iyo. Yung Diyos po yung nagkakaloob, hindi po tayo naghahanap. Naisip ko nga po yung si Elias, yung kanyang kapalangunan. Si Elias, ang ginawa lamang po niya ay nakinig at sumunod sa Diyos. Sabi sa kanya ng Diyos, Elias, magpunta ka sa lugar na yon, ako ang magpapainom at magpapakain sa iyo. So, ang ginawa po ni Elias, nakinig, sumunod. Yung panahon po na yon. Ang ginawa ng Diyos, inutusan po niya yung uwa. Inihanda po niya yung tubig doon sa lugar na pupuntahan po ni Elias. So makita natin, ang Diyos ang naghahanda, ang Diyos ang nagkakaloob. Nung maubos na yung pangangailangan po ni Elias doon sa lugar po na yon, dinausap po ng Diyos yung babaeng bao. Sabi niya, Elias, pumunta ka sa lugar na yon, may kinausap na akong tao na magpapakain sa iyo. Kung titignan natin yung kinausap po ng Diyos na babae, baong pa. At ang sabi po ng kwento, huling hapunan, bago man lang sila mamatay. Huling hapunan na lang, mamamatay na sila. Tapos, yung pa yung kinausap ng Diyos, upang mabusok si Elias. Subalit makita natin, ang Diyos ay patuloy na gumawa po ng himala. Dahil si Elias ay nakinig at sumunod doon sa pinapagawa sa kanya ng Diyos, ang Diyos din po yung nagpala kay Elias, ang Diyos din po yung nagpala doon sa babaeng bao. So yun po yung palatuntunan ng Diyos. Kapag tayo nakinig at naglingkod sa Diyos, ang Diyos yung magpapala at magpapala sa buhay ko ng bawat isa sa atin. Amen! Hindi po ba nyo na-experience kung minsan na yung Diyos gumagamit po ng mga tao? Di ba? Bigla na lang, may nakating sa iyo, Pastor, bigay ko po sa inyo. O kaya, sa iyo kapatiran, Sister, pinabibigay sa iyo ni Lord. Yung po bang ganun, na hindi mo man hinihingi, subalit nakita natin, kung minsan, bigla na lang dumarating sa buhay mo. Bakit? Inausap po siya ng Diyos eh. Kaya kapag po sa Diyos ka naglilingkod, ang Diyos din po ang magkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen! Sa Bible, wala akong nakita na mag-alala ka, mabalisa ka, matakot ka, o mawalan ka ng pag-asa. Kung sabi ng Bible, huwag ka mabalisa, huwag ka matakot, huwag ka mag-alala. Ano po yung dapat mo lang gawin? Sabi ng Bible, manalangin at makinig at sumunod sa Diyos. At mula po doon, ang Diyos na po ang gagawa ng kapawaanan upang matugunan at may pagkaloob yung lahat ng iyong pangangailangan. Amen! Kaya sabi ka dito, una, maglingkod po tayo sa Diyos mula sa ating mga puso. Kasi, halugod-lugod po yan sa Diyos. Pangalawa, ang sabi po dyan ay gawin ang lahat ng bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa aklat po ng Corinthians, na sinulat po ni Apostol Pablo sa 10:31-32, kaya kung kayo kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikawawakal ng Diyos, ibang salin, ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Hentil, o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Sabi dito, gawin po natin ang lahat ng bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yung po bang buhay natin, pamumuhay natin, ginagawa natin, sabi nga doon, gawin po natin lahat na ito ay makaluluwalhati sa Diyos. Kasi kapag naluwalhati yung Diyos sa buhay natin, walang dahilan, hindi po tayo pagpalain po ng Diyos. Amen? Kasi tayo daw po mga mananampalataya ng Diyos ay instrumento po ng Diyos upang yung mga tao ay maniwala sa Diyos. Upang yung mga tao ay maging lingkod po ng Diyos. Kaya sabi diyan, ano man ang ating ginagawa, gawin natin lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Saan man tayo, daling lugar, ano man po yung ating ginagawa, napakahalaga na maluwalhati yung Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. At sa aklat din po ng Efeso, chapter 6, verse 7, sabi niya diyan, maglingkod kayo ng masaya.
ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sabi niya diyan, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban. Amen! Masaya po ba tayo kapag tayo naglilingkod sa Diyos? Amen. Bakit? Tingnan po kayo natin. Masaya talaga. O mukhang masaya talaga, di ba? Alam niyo po kasi, napakalaga sa tao na hayaan mo yung naglilingkod ka na sa Diyos, maging masaya ka sa Diyos. Amen? Hindi yung naglilingkod ka na sa Diyos, parang pasalo pa yung buong daigdig. Yung tao naglilingkod sa Diyos, may kapahingahan, may kapayapaan, at may kagalakan. Amen? Kasi may Diyos yan na pinaglilingkuran. Mali pa na lang, yung Diyos mo talaga, ibang Diyos. Subalit kung ang Diyos may buhay na gumagawa ng himala at nagpapala sa iyong buhay, maglingkod ka ng masaya ang kalooban. Kasi yun po yung kalugod-lugod at nais po ng Diyos. Kahit po nasa gitna po tayo ng mga pagsubok ng buhay. Kahit natin tayo sa gitna ng mga problema ng buhay. Nakita niyo ba yung kwento ni Apostol Pablo sa kapo ni Silas? Di ba, habang po sila ay nandun sa loob ng bilangguan, ano pong ginagawa po nila nung sila po ay nasa bilangguan? Di ba, nananalangin, umaawit. Yung po ba ganun? Masaya ka kahit nasa gitna ka ng bilangguan. Yung po kasi yung kalugod-lugod na paglilingkod sa Diyos. Dahil naglilingkod ka sa Diyos, ano man po yung sitwasyon, ano man yung dinadaanan mo sa buhay, nandun po yung masaya ka. Dahil sabi nga, ikaw po ay naglilingkod sa Diyos. Ano pa? Sabi po sa kalat ng Pilipos. Sabi niya, sa paglilingkod sa Diyos, gawin niyo ang lahat ng mga bagay na walang reklamo at pagtatalo. Upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayo mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. So ito po yung isang bagay na napakahalaga na makita natin. Kapag tayo ay naglilingkod, gawin ang lahat ng mga bagay na walang reklamo at pagtatalo. Sabi ko naglilingkod ka sa Diyos, naglilingkod ka sa bahay mo, magkakareha po yan. Sabi nga, lahat ng ginagawa natin dito po ay paglilingkod sa Diyos. Kaya kung minsan may mga, dahil hindi po ito lubos ang naiintindihan po natin, kala natin sa gawain ng Diyos, masaya po tayo pagdating sa bahay, panay po yung reklamo, panay po yung pakikipag-talo. Lagi na lang ako. Ako na lang lagi. Bakit ako lagi? Siguro kahit kung bakit po ikaw yung lagi, kasi ikaw po yung mahal. Amen! Amen. Ikaw yung mahal ng nanay mo sa kanay mo. Tapos hindi lang nakikipagtalo ka pa. Lagi na lang ako nagugas ng plato. Pwede ba yun? Lagi na lang ako nagsasay. Lagi na lang ako nagbibilis. Pwede bang gumawa tayo ng masaya? Amen! Yung bang awitin mo yung, ako ay masaya. Habang nagluluto ka, masaya ka. Baka naman medyo mabago po yung mabago naman po yung sitwasyon. Hindi habang nagluluto ka, nasunod na, hindi mo pa alam. Diba? Naglilinis ka, tapos na pala, hindi mo pa alam dahil sa kakareklamo mo. Yung bang natutuwa yung kapitbahay mo, iba talaga yung mga tao na yun. Di ba? Kahit ano man yung ginagawa nila, masaya silang lagi. Hindi yung makita nila, ba't teka, ganun yung mga pamilya nila. Lagi nag-aaway. Nag-aaway yung anak, saka yung magulang. Pare kasi ang reklamo, pare ang tutol. Hindi man lang, tapos dumating yung asawa, nag-reklamo din. Hindi na nag-asin. So, paapang hindi ata nagliliwanag, nagdidilim po yung paligid. Amen po ba ito? Nasabi dito, upang kayo maging anak ng Diyos, matuwid, walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama.
Sa gayon, magsisilbi kayo, ano mo, ilaw. Tulad ng mga bituing naglilingig sa kalangitan. Di ba napakaganda nagliliwanag po tayo? Di ba pagkatinig ka sa bituin, naglilingig. Tuwa ka, di ba? Mantinitinan mo. Sa buhay po ba natin, tuwa po yung kapitbahay natin? O, tuwa yung kapitbahay, yung magulang ko kaya, tuwa sa'yo. Kaya yung mga anak mo, tuwa kaya sa'yo pagka yung nanay nila gumagawa. O yung tatay, di ba? Di ba? Inaayos po ng Diyos yung buhay natin. Gawin daw po natin yung lahat ng bagay sa kaluluwa natin. Lagi mo isipin, Lord, doon sa aking ginagawa na ito, itataas ko ang iyong pangalan. Manulwalhati ka. Sa aking pagiging isang estudyante, talaga, may tataas ang iyong pangalan. Sa aking isang opisina, may tataas ang iyong pangalan. Yung po ba ganun, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, may tataas yung pangalan po ng ating Panginoon Jesus. Amen! Kasi po tayo po yung mga mananampalataya po ng Diyos. Pangatlo, sabi po dyan, pangatlo na ba po tayo? Okay? Tingnan po natin yung pangatlo, manatiling maglingkod. So, alam niyo po ba, napakahalaga na tayo po yung manatiling. Sabi po dyan sa aklat po ng Juan, John 15 verse 9, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatiling kayo sa aking pag-ibig. Alam niyo po ba, napakahalaga sa buhay po ng tao, yung pag-ibig po niya sa Diyos ay nananatili. Amen. At kapag yung pag-ibig ng isang tao ay nananatili sa Diyos, mananatili po siya maglilingkod sa Diyos. Sa aklat po ng pahayag, may binanggit po doon ang ating Panginoon Jesus sa pamamagitan po ni Apostol Juan, may isang laban ako sa iyo, sabi po doon ng Bible. Iniwan mo na ang iyong unang pag-ibig. Yung po bang ganito? Dati, talagang yung pag-ibig mo sa Diyos, talagang matindi. Lagi kang excited tuwing linggo. Lagi kang nananalangin, lagi kang nagbabasa ng Bible, lagi kang kasama sa mga gawain. So, nandun po ba yung init ng iyong pag-ibig sa Diyos? Nananabili yung pag-ibig mo sa Diyos. Kaya lang, sabi nga, dumadaan yung mga panahon, kung minsan hindi po natin napapansin, yung pag-ibig natin sa Diyos, medyo lumalayo na. O yung paglilingkod natin sa Diyos, kung minsan, obligasyon na lang. O kaya, napipilitan na lang. Amen! Sana hindi po ganon yung ating maging buhay paglilingkod sa Panginoon. Yung pag-ibig natin sa Diyos, dapat kung paano noon, inibig natin ng Diyos, hanggang ngayon, ganon pa rin yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, hindi po siya nagbabago. Kung paano tayo minahal ng Diyos, mula noon hanggang ngayon, ganon pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kaya lang, tayo mga tao, kung minsan yung pag-ibig natin ay nalalamig. Nasa ito. May laban. Kasi sabi niya, yung pag-ibig mo, hindi na tulad ng dati, malamig na. So, napakahalaga na, ibalik po natin yung ating first love sa ating Panginoon. Si Apostol Judas, so Judas 1:21, so manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakalob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Sabi niya dito, habang hinihintay po natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, manatili po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Manatili po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ano po yung sitwasyon ng buhay at sitwasyon ng mga bagay na nagaganap sa buhay natin, manatili po tayo sa pag-ibig sa Diyos. Alam niyo po, sa buhay po na to, hindi po natin kayang pwedeng sabihin na walang problema, walang pagsubok, walang alalahanin, intindihin, o pagkakasakit, o sabi nga kapigutian, bahagi po yan ng buhay ng isang tao. Subalit sa kabila ng lahat ng bagay nito, napakahalaga na manatili pa rin po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kagaya po ng isang building na to, hindi pwedeng sabihin ng building bakit mainit, bakit umuulan, bakit umahangin, bakit bumabagyo. Kasi bahagi po ng building yun. Habang nakatayo yung building,
dadanasin po niya. Kasi yun po yung panahon. Ganon din sa buhay po ng tao. Habang nabubuhay ka dito sa ibabaw ng lupa, bahagi ng buhay ng tao yung problema, pagsubok, kapighatian, pagkakasakit, kakulangan, o minsan dadanas tayo ng kahirapan. Bahagi ng buhay po ng tao yun. Ang mahalaga, may Diyos na nagmamahal sa buhay natin at may Diyos na minamahal po tayo na nagsabi na hindi po niya tayo iiwanan, hindi po niya tayo pababayaan man. Amen! Amen. Kaya lang, yung iba sabi po nila, hindi na ika natapos. Yung pagsubok ng buhay, hindi na ika natapos yung problema sa buhay. Hindi na ika natapos itong ganitong sitwasyon. Gusto po ba yung matapos na? Ayaw naman nila, di ba? Kasi madali pong matapos niya kapag nilagyan ko kayo ng lapida na rest in peace. Peace lang po talaga yun. Mayapan na po tayo. Nandun na po tayo sa San Ildefonso. Nandun na po tayo sa bahay-bahay. Talaga, wala na po doon. Pero habang nabubuhay ka at gusto mong mabuhay dito sa ibabaw ng lupa, bahagi po ng buhay ng tao yun. Amen! Si Apostol Santiago, sabi nga po niya doon magala kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok sapagkat sa pagkasubok sa inyo, lalong tumitibay ang inyong buhay pananampalataya. At sabi ko doon, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Ibig sabihin, hanggang wakas po talaga yung pagsubok ng buhay ng tao. Ang mahalaga po doon, tayo po yung nananatili sa pag-ibig po ng Diyos. Amen! Amen. Habang hinihintay po natin ang Panginoon sa Kristo na magkakalob sa atin ng buhay na walang hanggan. Ano pa yung binanggit po dito ni Santiago? Ang sabi po dyan, si Apostol Pablo sa Gawa 14:22. Sabi dyan, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapigatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad. So sabi dito, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Sabi dito, manatiling tapat sa pananampalataya. Ano po yung sitwasyon ng buhay mo at dadaanan ng buhay mo, manatili po tayong tapat sa pananampalataya sa Diyos. Di ba sila, Shadrach, Meshach, and Abednego, lagi po natin nabibigay na halimbawa na natili po silang tapat sa pananampalataya. Buhay at kamatayan, di ba? Maging si David, hindi po siya tumalikod sa kanyang buhay pananampalataya sa Panginoon. Nanatili po siyang tapat. Kaya sa buhay po natin, manatili po tayo tapat sa Panginoon. Manatili po tayong tapat sa ating pananampalataya. Ano man po yung dinadaanan mo ngayon at dadaanan mo habang ikaw ay nabubuhay. Amen po ba doon? Ito yung konting pagsubok lang. Tumatalikod ka na. Konting problema lang. Ayaw mo na. O konting sitwasyon lang ng buhay mo. Ayaw mo na. Alam niyo po, bahagi po yun ng buhay ng isang tao upang patuloy tayo lumago, tumibay ng matag sa aking buhay pananampalataya sa Diyos. Kaya yung mga alagad, sinabihan sila na, dadanas tayo ng kapigatian, dadanas tayo ng mga pagsubok, bahagi ng buhay natin yan. Bago tayo makarating doon sa finish line. Ang maganda po doon, nakita ko, enjoy mo yung buhay mo. Amen. May pagsubok, masaya ka. Walang pagsubok, masaya ka. Kasi, alam mo, may Diyos na nagsabing hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Kaya sa buhay po natin, patuloy tayo maging tapat sa pananampalataya sa Diyos. O sabi nga, manatili tayo naglilingkod sa kabila pa ng mga sitwasyon ng buhay ng bawat isa sa atin. At last verse, gusto ko basahin ito, sa aklat po ng Matthew 24. Matthew 24. Ang sabi dito, sa Matthew 24, ito po yung magaganap sa huling panahon. Sabi dito, pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Kaya yung kapuputan ka, okay lang yun, bahagi ng buhay natin yun. Isasaktal kayo upang pahirapan at patayin. So alam niyo po, yung mga naunang alagad, talaga ipinakulong. Yung iba po talaga, pinutulan po ng leg. Yung iba, binalatan po ng buhay.
Yun po yung dinanas po ng mga alagad. Ngayon, hindi na po tayo dumadaan sa ganung sitwasyon. Mga ano na lang, mga konting tampo, konting hindi lang napansin, ano ba? Hindi lang nakabayang, tumatalikod na. Ano ba? Sabi niya, at dahil dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kaya noong pa man, may mga talagang tumalikod na sa pananampalataya. Kasi patindi yung sitwasyon eh. Di ba? Isasandal ka, pahihirapan ka, papatayin ka, pamimili ka. Sino ba yung pipiliin mo? Si Kristo o buhay? Kasi pag pinili mo si Jesus, papatayin ka na. O kukulong ka nung mga panahon po na yon. Kaya lang yung iba takot po mamatay, kaya sabi nila, buhay. Kaya lang, pinakulong po nila si Jesus. Tumalikod po sila. Ano pa? 10. At dahil dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pupupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta, ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya manlalabig ang pag-ibig ng marami. Ito po yung malungkot, yung pag-ibig mo sa Diyos, nanlalabig na. Kinakailangan, wag po itong maganap sa buhay natin. At sabi po din sa 13, ngunit, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang paniligtas. Sabi po dito, dapat manatili po tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen! Sabihin mo nga sa iyo katabi, manatili tayo naglilingkod sa Panginoon. Huwag na po tayong mapabilang doon sa mga tumatalikod at napapahama. Amen! Kunin tayo kabilang sa mga taong nananampalataya at magkakamit ng kaligtasan na pangako ng Diyos. At sabi po doon sa 14, ipapakakal sa buong sanlibutan ang magandang balita, ito, tungkol sa kaharian ng Diyos, upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. So yung pagbabalik ng Panginoon, kung titingnan po natin sa ating kapanahunan ngayon, napakalapit at napakalapit na. Kasi yung paglaganap po ng salita ng Diyos ngayon, napakabilis. Hindi po kagaya ng panahon po ng 1980s. Talagang doon, ang dinudumog po ng mga tao, film viewing. Kaya yung mga pagbabahagi po ng salita ng Diyos ngayon, hindi na. May internet na. Kapag yung tao may Facebook, sigurado, makakapakinig siya ng salita ng Diyos. O makakabasa siya ng salita ng Diyos. Lalo na, nagpunta ka pa sa YouTube, ang daming nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya kung dati, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, 50%, palagay ko ngayon, baka nasa 80 to 90% na po tayo. Kaya kung titignan natin, ang sabi ng Bible, yung huling sinabi niya, at lalaganap yung kanyang mga salita, at pagkatapos nito, darating na ang wakas. So ang tanong, nakahanda na po ba tayong sumalubong sa Panginoon? So napakahalaga na, habang hinihintay natin yung Panginoon, manatili tayong maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen? Sabi nga, ito na po yung gawain at ito po yung panawagan po sa atin ng Diyos. Tinignan ko nga po yung aklat po ng pahayag. Sa pahayag, ang sabi po doon ng Bible, ang gagawin ng mga taong ligtas na makakasama doon ng ating Panginoon Jesus ay maglilingkod sa Kanya day and night. Every day. Hindi lang maghapon kundi gabi. Kasi yun na lang yung gagawin mo doon. Aawit, maglilingkod sa Diyos. Hindi ka na magkahanap buhay kasi doon eh. Ang gagawin mo lang, maglilingkod at aawit sa Diyos. Kung gusto mo talagang pumunta doon sa langit, dito pa lang, masanay na tayong umawit at maglilingkod sa Diyos. Dahil yun po yung gagawin po natin doon sa langit na bayan. Amen! Kaya sa buhay po natin, kagaya po na ating binasang talata at ating pong tema, maglingkod po tayo sa Diyos una mula sa ating mga puso. Pangalawa, gawin natin ang lahat sa kaluluwalhati ng Diyos. At pangatlo, manatiling po tayo maglingkod sa ating Panginoon. Dahil alam po natin na lahat ng ating ginagawa sa Panginoon, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Hindi lahat ng bagay na gagawin po natin paglilingkod sa Diyos, ito ay may kalakip na biyaya at pagpapala.